morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay Narciso Jose, Isabela Arto, MLBB Palo Liti, Jumar Ragasa Samar, Ima Cinco Tuburan Cebu, King GBL Gimparm from Jinsan po, Arlinda Suyat, Michael James Agustusa Sambales. Itong pag-usapan natin mga kaibigan kasi may nagtanong na po sa akin. Ito namang tanong na to ay palagi ko na itong sinasabi mga kaibigan. Ang sabi niya po ay pwede daw isalang ang tandang sa breeding kahit lugon ito. Ito sa akin naman dyan mga kaibigan ay ang tandang ay okay lang naman yun kasi magkasta lang naman yun ng isang tandang mga kaibigan, pero di natin sigurado kung ano mga lumalabas dyan. Pero sa akin mga kaibigan ay kung tandang lang naglugon okay lang yun, pero kung yung inahin ang gamitin yun naglugon, talagang iba yun kasi masasaktan yung kaibigan kasi doon pumatong yung tandang sa likuran niya, medyo may mga tumutubo pa, talaga hindi pwede po. Pero pag sinasabing tandang mga kaibigan ay pwede po, pero hindi ko po ma-assure sa inyo mga kaibigan na talagang magaganda yung mga offspring doon kasi ako mga kaibigan, experience ko na yan, mas maganda talaga yung walang komplikado o diferensya yung broodcock na ginagamit mo, yun talagang napaka-presko ang balahibo po. Tsaka din yung yung brood hen na ginagamit yung mga kaibigan kasi pag medyo may mga doon mga kaibigan, hindi ka makasigurado na ang offspring talaga ay talagang napaka-healthy po. Alam nyo na, lugon yung pero kung tinatanong lang po na pwede ba, talaga pwede po kasi ako naman ay naranasan ko rin yan dati po, lalo na sa umpisa pa tayo. Pero mas maganda talaga mga kaibigan yung walang mga diferensya ang gamitin nyo po, yung hindi naglugon, pati yung babae, yung mga presko talaga mga kaibigan ba, ay talaga maka-assure ako dyan na talaga ang mga lumalabas na offspring dyan ay talaga napaka-healthy po. Yun lang ang masabi ko dyan mga kaibigan kasi ito namang pagbibreed talaga lalo na sa mga inahin mga kaibigan, mag-priming tayo, talagang ibigay natin sa kanila lahat yung vitamina, lahat po. Tapos yung broodcock naman mga kaibigan na kailangan magbigay ka rin ng mga injectable vitamins katulad nung lalo na yung mga mapataas ng kanilang mga tinatawag na mga kaibigan, yung testosterone level ng isang manok, mapataas mo, ay mas lalong magandang yung breeding po. Napakaganda naman siguro isipin mga kaibigan na yung mga broodcock mo, brood hen ay talagang walang mga diferensya, tapos naibigay mo lahat sa kanila kung ano man yung mga dapat ibigay, lalo na yung mga vitamina mga kaibigan. Number 1 po talaga ay yung purga, ligo, at saka injectable po. Yun lang naman talaga, pahinga. Tapos sa saktong sa saktong oras, saktong panahon, talagang sigurado ka dyan na ang mga laban-labas na offspring po ay talagang ma-healthy po. Pero pag ang ating pinag-usapan mga kaibigan na ang lugo naman, pwede ba gamitin broodcock? Pwede ba gamitin sa breeding po? Pwede mga kaibigan, pero sa akin bilang isang breeder din na matagal na akong nagbi-breed ng manok po, mas maganda talaga na yung walang mga diferensya ang gamitin mo, lalo na sa broodcock, brood hen. Yun po, yun lang ang aking mga dyan mga kaibigan, na talaga ang gamitin natin yung mga walang mga diferensya po. Kasi naman ang ating hangad dyan ay yung mga offspring talaga na makaproduce tayo ng mga gandang mga sisiw po. Ito pala mga kaibigan, regarding pala sa paulugan natin ay continue pa rin mga kaibigan, kung sino yung mag-avail ay pa po, talagang bakante pa yung pero kung papasok man kayo ay sa local ko na kayo mailagay, kundi sa national po. Kasi mga kaibigan, may nagtanong po na, boss, bakit ang daw, ang laki daw ng ko yung ba mga kaibigan, yung reservation fee po. Napakamura nun mga kaibigan. Alam mo po, sa iba nagpahulugan ay 2,000 per head po ang kanilang ilang reservation mga kaibigan. Sa akin 500 lang po, pero yung 500 ko ay talagang ikaltas yun sa kabuuan po, ikaltas po yung 500 mga kaibigan, yun lang po. At saka sabi nila mga kaibigan na, boss, obligado ba talaga maghulog ng monthly or weekly? Anong gagawin boss pag makapalta? Talagang nandun naman yun sa rules mga kaibigan na talagang ma-disqualified ka po. Kasi alam nyo na mga kaibigan na yung ganyan dati, okay lang yun sa akin dati, pero dati mga kaibigan may nagkumukuha sa akin ng mga dusing manok po. Akala ko hindi siya naghulog mga kaibigan, pero okay lang naman. Pero pagdating na sa medyo
malapit-lapit na po yung buwan na maipaship na natin mga kaibigan, ay nag-ano po, medyo nag-ano siya mga kaibigan, na hindi na daw matuloy. Wala nang kontak talaga mga kaibigan, talagang iniwan na yung, ako naman mag-suffer doon mga kaibigan, kaya gusto ko na yung mga nag-ano sa pahulugan ay talaga maghulog talaga para ma-feel natin na nandun pa sila po, kasi sayang naman yung mga manok na tira mga kaibigan, imbis na makuha yun sa iba, imbis na may maghulog sa ano na yun, yung reservisyon na yun, naibigay ko na, tapos hindi naman pala kinuha. Kaya yun ang ano ko dyan mga kaibigan, yung ang habol ko dyan na medyo kailangan talaga maghulog para ano po, para malaman natin na i-continue ba yung ano po, kasi alam nyo na mahirap po yung mga kaibigan, yung manok na yun ay 12 na manok siguro yung kaibigan, 8 or 12. Pinaano ko na sa ano, yung mga dito na lang, kasi mahirap yung mga kaibigan pagdating ng ano, pinakain mo, tapos pagdating sa medyo ano na sila, wala pala, bakante pala yun mga kaibigan. Kaya ilang bisis ko na itong sinabi mga kaibigan, na pag kayo ay ano, ay talagang desidido po kayo sa yung pinasok mo, kasi ako naman ay seryoso po. Mahirap naman yun mga kaibigan, kasi alam nyo na, hindi naman tayo ano, tayo ay mga ano, gilid-gilid boys lang po. Kaya yun lang mga kaibigan, yun lang po ang aking masagot dyan. Pero sa pakulugan natin ay continuous pa po hanggang ngayon mga kaibigan, local to ano po, national mga kaibigan. Kaya kung sino man yung mag-ano, ay message nyo lang ako sa Macau Shots. Pili nyo naman ako tawagan po. Yun lang mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.